Hello mga karadyo, magandang gabi. Ito ang aking ika-48 video. Ang oras ay nasa mga alas 11 na ng gabi. At ngayon ay ito na yung binanggit ko sa aking ika-47 na video. Yung purpose kung bakit ko ginawa itong J-Pol ay para ikumpara natin dito sa folded dipole. So magte-testing tayo. Ang height nila ay halos pareho. Siyempre medyo mas matangkad yung J-Pol kasi mas mahaba. Pareho silang insulated. Hindi sila nakakabit sa conductive na mast. At ang ginamit natin na mast nila ay fiberglass. Ito ay Cygnus na F20 something. Ito naman ay X520. Yan, parehong tinamaan ng ano yan. Parehong tinamaan ng kidlat. Yan. So, ang gagamitin natin na output ay 500 milliwatt. Pareho sila ng haba ng coax. Ano pa? Ipoposition natin sila dito. Yan, dito sa lugar na yan. Pareho. Pero itutumba muna natin isa-isa para hindi sila maka-interfere. Okay? So, ngayon ay ititest na natin. Mga karadyo, ito na yung uunahin natin itong J-Pol antenna. Ayan, ito yung position niya ha. Diyan din natin ilalagay mamaya yung folded dipole. Ito siya, nakatumba para hindi maka-interfere dito sa antenna. So, pasok na tayo dun sa loob. Yan, nandito na tayo sa aking desk, mga karadyo. So, nandito tayo sa 145200. Ang kokontakin natin ay si HRO ng Silang. Ang output na gagamitin ko ay 500 milliwatt. Yan ang gamit natin kasi medyo malapit yung ating kokontakin. Parang nawala ako yung kanina. Ayan. Ito, tawagan na natin HRO. YBX. Ayan. Malinaw na ba, Gwed? Ayan, okay na. Kanina nawala Siguro medyo medyo na yung pag-press ko ng mic. So, how copy dyan sa Silang? Go ahead. Mula dito sa Binyan, go ahead. Ayan, 7 bar sa dito sa Silang, over. Salamat. 7 bar. Ang tinatransmit ko ay 0.5 watt. At pwede ba mag-press ka ng mic para makita ko kung ilan naman ang signal mo? Okay, copy. Yeah, you are coming in Sugar 3. Okay. Ang antena ko dito na gamit ay J-Pol antenna. So, ngayon naman ay papalitan ko lang yung antena, no? HRO, please stand by. Papalitan ko naman ng folded dipole at magre-radio check ulit ako sa iyo. Copy? Copy, DW1YPX. One of the radio stars, standing by. TNX 73, I'll be back. Yan mga karadyo. Papalitan naman natin ng antena. Yan ang ating single folded dipole. Yan, itayo. Same position mga karadyo. At nakita niyo yung antenang J-Pol, tinumba rin natin para hindi maka-interfere.
O di ngayon ay tawagan ulit natin si HRO ng Silang. Yan, nandito ulit tayo mga karadyo. Ayan ulitin natin. Ang output natin ay 500 milliwatt o 0.5 watts. O di ngayon ay tawagan ulit natin si HRO. Okay? HRO, YBX. Kopya ba dyan? DW1YBX, one of the radio star copy. Go ahead. Yan, eto. Ang gamit ko ay single folded dipole. How do you copy? My 500 milliwatt. Go ahead. Rating me 9 bar. Quality audio. Go ahead. 9 bar. Thank you. Pwede bang mag-press ka? Tingnan ko kung ano naman ang pasok mo sa akin. Copy. Oh, you are coming in sugar 7. Nagpa-fluctuate paminsan-minsan sa 8. Ayan. So, kanina ang gamit ko is J-Pol. Ito naman ngayon ay single folded dipole. At parehong 500 milliwatt. Ayun. Ikaw din, napakalinaw dito. Although, kanina malinaw din. Same. Malinis yung receive ko sa iyo, HRO. Ayan, ano bang working condition mo diyan ngayon? Meron ako ditong lumang 241 na Kenwood at online antenna the TV is over. Yan, tama. Buti. Yan ang yan ang radyong pinang-receive mo sa akin. At magbibigay talaga ng accurate na strength ng signal. Yang radyong yan na 241. Maganda mag-receive yan. Yang Kenwood. Okay, thank you very much, Kuya Bayani and 73. At iaayos ko lang yung mga antena dito. Copy? Copy, DW1YBX, one of the radio star, standing by. Good evening, 73. So nakita natin mga karadyo, no, yung pagkakaiba nung dalawa. Ayan mga karadyo, na-testing na natin yung J-Pol at saka folded dipole. So i-review lang natin kung ano yung lumabas sa testing natin. Yung J-Pol gamit ko ay 0.5 watts. Siguro ang height ng dalawang antena ay nasa mga 12 feet above the ground. At yung J-Pol nang kausap natin si HRO ng Silang, ang signal ay S7. Tapos ang receive ko naman sa kanya ay Sugar 3. Itong mga receive ko, mga karadyo, ay ginamitan ko ng attenuator. Kasi kung hindi, siguradong full scale yung pasok niya sa akin. So, kaya S3 ang receive ko sa kanya. Ulitin ko, S7 ang pasok ko sa kanya gamit ang J-Pol antenna. Ngayon, nung nilagay natin yung folded dipole, same position, ang metro ko sa kanya o yung dating ko sa kanya ay S9. S9. At ang receive ko naman sa kanya ay Sugar 8. So obviously, mas malakas yung receive ng folded dipole. Siguro yun ang dahilan kung bakit yan ang ginagamit sa mga repeater. Sa mga repeater sites, yan ang antenna na ginagamit. Dahil nga sa lakas ng receive ng folded dipole. Sa pagtesting kong ito mga karadyo,
hindi malaking issue yung 7 and 9 dito. Kasi una sa lahat, marami tayong i-consider. Itong position ko, medyo limited. At pangalawa, ang radiation pattern ng J-pole ay 360. Almost 360. Sa pagkakaalam ko. Pero ang folded dipole, yung harap niya is 90%. Yung gilid niya, yung medyo patagilid ng konti mula sa harap hanggang dun sa malapit sa likod, yun ang 100% ng kanyang radiation. Kabilaan yun. At yung pinakalikuran niya ay 70%. So happen na nandun si Tito Bayani, si HRO, at yung antena ay nakaharap sa akin. So, ibig sabihin, yung position ng folded dipole is yung maximum niya, na sinasabi ko 100% radiation niya ng lobe, ng pattern, ay nakaharap kay Kuya Bayani. Kaya itong S9, S7 is hindi malaking deal. Ang talagang nakita natin, no, na malaki ang difference yung receive niya. Sugar 8 sa folded, sugar 3 sa J-pole. At ang isa pa na issue dyan, itong folded dipole na balance hindi ito yung folded dipole na yung nakalagay lang yung hotline sa yung pataas na loop at pagkataas yung ground ay nakalagay. Hindi. Ito ay balance antenna na merong balon. So, ang pagkakaiba nila, itong folded dipole ay 3 dBi. 3 dBi. Hindi ko alam kung ano ang claim ng J-pole antenna, yung gain niya. Gain niya over isotropic, so dBi. So hindi, ang pagkakaalam ko yata is 4.5, 4 o 4.5. So yun ang isang difference na gusto kong malaman, bakit pareho sila. But anyway, alam natin sikat ang J-pole antenna, kiniklaim na malakas yan. Totoo naman, malakas yung antenang yan. Kaya dito sa testing lang, itong ginamit kong pagtitest. So, hindi ko masasabing perfect dahil ginawa ko lang to para makita kung ano yung difference ng dalawa. Siyempre, i-consider natin itong environment natin, itong position natin dito. So, yun, mga karadyo. Sana sa binanggit natin na data, pinakasimpleng data, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa dalawang antena na ito. So, yun lang. Magandang gabi. Malalim na ang gabi. Malapit na mag-alas 12. I'll see you next time. 73 DW1 YBX.